Alam niyo, kung kayo po ay natutuwa ng maawit ng mga papuri sa Diyos, ay masabi ko na handa na kayong patungo sa langit. Dahil sa langit, wala tayong gagawin kundi magpuri, sumamba sa Diyos, at kung ang pag-awit ngayon sa lupa pa lamang ay tinatatawaran natin, ay walang pwedeng tamad makarating sa langit. Kasi yun ay para lamang sa mga nagpupuri sa Kanya. Alam nyo, ilang linggo na tayo o ilang Thursday na pinag-aral natin ang kaharian ng Diyos. At alam natin, ang kaharian ng Diyos ay nasaan? Nasa langit. Di ba? Nasa langit. Ano ibig sabihin ng kaharian ng Diyos? Ibig sabihin, isang lugar na ang Diyos ang namamahala. Isang lugar na ang Diyos ang naghahari. Siya may kontrol ng lahat ng bagay. Kaya ang langit, ang Diyos ang hari, siya ang naghahari sa langit. Kaya ang langit ay kaharian ng Diyos. Dahil pakibasa lang, bago tayo magsimula sa panalangin, pakibasa lang ang Isaiah 66 verse 1. Ano ang sabi diyan pagdating sa kaharian ng Diyos sa langit? Isaiah 66 verse 1. Ganito ang sabi ng Panginoon, ang langit ay aking trono, at ang lupa ay aking tungtungan. Ano ang bahay na inyong itatayo para sa akin? At ano ang dako ng aking pahingahan? Okay, nakita natin na ang langit ay trono ng Diyos at ang lupa ay tungtungan lamang. Sa mga tuwid, kung ating titignan, kung siya ay isang mayroon siyang hugis, ay napakalaki na. No? Ibig sabihin, siya ang naghahari sa langit. At 1 King 8:27, isa pa. 1 King chapter 8 verse 27. Sino nandiyan na? Kung magkaroon ng tagutom sa lupain, kung magkaroon ng salot, kung magkaroon ng pagtuyot, o Ano? 1 King 8:27. Chapter 8 verse 27. Ngunit totoo bang maninirahan ng Diyos sa lupa, sa langit, at sa pinakamataas na lupa, ay hindi ka magkakasya. Gano'n pa sa bahay na ito na ating itinayo? Sabi, sa langit daw, hindi magkasya ang Diyos. Pag sabing hindi magkasya, walang ibang Diyos. Nag-iisang Diyos lamang ang naghahari sa langit, kaya ang langit ay kaharian ng Diyos. Pero alam mo ba, na ang kaharian ng Diyos ay pwede natin makita at pwede tayo makapasok. Yan sinabi ng Panginoon, pwede natin makita ang kaharian ng langit at pwede tayo makapasok. Ano gagawin? Pakibasa ang John 3:3. John 3:3. 1:3. Sumagot sa kanya si Jesus, "Katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao ay punanak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos." Aba, kung hindi pala may panganak muli ang isang tao, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Sa mga tuwid, pwede palang makita. Ang kailangan lamang, maipanganak siyang muli. Ituloy mo sa verse 5. Ano sabi sa verse 5? Sumagot si Jesus, "Katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao ay pinanganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos." Yun, pwede rin palang mapasok ang kaharian ng Diyos. Kaya nga lamang, ang kondisyon ay kailangang maipanganak siyang muli. Ngayon, ano itong kaharian ng Diyos na nandito sa lupa? Ay, ang kaharian pala ng Diyos ay nasa langit, pero mayroon pala sa lupa. Ano itong kaharian ito? Gaya ng sinabi ko sa inyo, ang kaharian ay isang lugar na kung saan ang Diyos ang naghahari. Kaya siya ang nasusunod, kaya kaharian niya yun. So ano itong kaharian dito sa lupa na pwedeng makita at pwedeng makapasok ang sinumang tao? Yung alam na ipanganak na muli. Yeah, okay, tama kayo, tama. 1 Corinthians chapter 3 verse 16. Okay, basa. 1 Corinthians chapter 3 verse 16. Hindi ba ninyo nalalaman na kayo ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo? Okay, kayo, ibig sabihin marami, no? Hindi nyo ba alam, itong pagtitipon natin ito ay templo ng Diyos. Ibig sabihin,
kung ano yung pinag-aaral natin dito, ano yung narinig nating utos dito, kalooban sa makita ng salita, ang Diyos ang nagkukontrol. Nag-uutos sa atin. Tayo ang kanyang mga subject. Okay? So, ang kaharian ng Diyos sa langit, ay kanya namang ibinigay sa atin dito sa lupa. At ang kaharian ng Diyos dito sa lupa ay ang iglesia. Pero sino lamang ang maaaring makapasok sa iglesia? Yung pinanganak na muli. Kasi ang taong pinanganak na muli, anong tawag sa kanyang sarili? 1 Corinthians 6:19. 1 Corinthians 6:19. O hindi ba niyo nalalaman ng inyong katawan Sige. o templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos at kayo hindi sa inyong sarili? Ayan. Ang bawat isang tao pala na ipanganak na muli, hindi lamang niya makikita ang kaharian ng langit at makapasok sa langit, itiyak yun sapagkat mismo ang kanyang sariling katawan ay templo ng Diyos. Sa makatwid, ang Diyos din ay nag-ahari sa ating puso. Ang Diyos nag-ahari sa langit, ang Diyos nag-ahari sa iglesia, at ang Diyos ay nag-ahari sa bawat puso ng tao. At sa ating pag-aaral nito mga nakaraang Thursday, tinalakay natin ang iba't ibang mga talinhaga. Nakita nyo? Pag sabing talinhaga, ito isang bagay na kung saan, kung parabole sa Griego, ibig sabihin ng parabole, parabole, ibig sabihin, gumagamit ang Panginoon ng mga nakikitang bagay sa mundong ito, tulad ng kanyang mga dalikha, upang ikumpara kung ano yung nasa langit na hindi natin nakikita, o sa kaharian ng Diyos na nandito na makikita natin. Kung anong kahulugan nito mga bagay na kanyang ginagamit sa parables, yun ang magliliwanag sa atin para makita natin kung paano siya nag-ahari sa kanyang kaharian. Yun ang ibig sabihin ng mga talinhaga. Kaya pinag-aralan natin talaga, talinhaga. Tulad ngayon, atin na namang pag-aaralan ang isang talinhaga pa. Ito ang talinhaga ng lambat. So sa talinhaga, nananawagan ang mga tao sa magitan ng aral ng Panginoon upang ang tao ay tumingin at makita ang kaharian at sila'y makapasok mismo sa kaharian. At isa na rito, ang talinhaga sa lambat ay makikita natin sa Mateo 13, versikulo 47 hanggang 50. Ako na lamang magbabasa. Pagkatapos, saka tayo manalangin. Ganito ang sabi. Gayon din naman, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang lambat na inihagi sa dagat at nakahuli ng iba't ibang uri ng isda. Nang ito ay mapuno, hinila nila ito sa pampang. Umupo sila at tinipon sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit itinapon ang masasama. Gayon ang mangyayari sa katapusan ng sanlibutan. Lalabas ang mga anghel at kanilang ihihiwalay ang masasama sa matutuwid at itatapon sila sa pugon ng apoy. Doon ay magkakaroon ng pagtatangis at pagnanalit ng mga ngipin. Ito ang talinhaga ng lambat mula sa salita ng Panginoon at tayo manalangin muna sa Panginoon. At inyong mga talinhaga, ito'y inilaan ninyo sa mga taong naghangad malaman ang iyong pong kaharian. Ngunit ito naman po ay isang bagay na kung saan tinuturo nyo upang ang mga taong wala pong pagganasa o hangarin sa kaharian ninyo ay kanilang di makita ang totoong katotohanan at hiwaga ng iyong pong kaharian. Nawa ngayong gabi, magbigay kayo ng unawa at ang Espiritu ang siya magbigay sa amin ng liwanag na inyong mga salita upang makita namin ang inyong pong mga katotohanan na siyang tumatawag sa amin na kami pumasok sa inyong pong kaharian. Kung aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Now dito sa talinhagang ito, tignan natin ang napakaraming bagay na dapat natin makita. 7 ang nakita ko dito sa ating obserbasyon na dapat nating maunawaan kung papaanong tinatawagan ng Panginoon ang mga tao na sila ay maligtas. At hindi lamang sila maligtas, makita nilang kaharian at makapasok sila sa kaharian.
Ang sino mang naririto sa lupa na nasa kaharian na at nakapasok na, sila yung mga itinalaga doon sa kaharian ng Diyos sa langit. Una, tignan natin ang isang bagay dito kung tawagin ay lambat. Now, ano ibig sabihin ng lambat dito sa talinhaga? Basahin natin muli. Gayon din naman, sa verse 47, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang lambat na inihagi sa dagat at nakahuli ng iba't ibang uri ng isda. Nakita nyo? Ang Panginoon, gumagamit siya ng talinhaga upang ipaalam sa atin na ang Diyos naparito upang tawagin ang mga tao na pumasok sa kanyang kaharian. At ang ginamit niya rito ay ang lambat. Alam natin kung baka may lambat, alam natin ang lambat, inihagi sa dagat para makahuli ng isda. At tayo yung mga isda yun. Pero marami isda tumatakas, di ba? Pag may lambat na. Baka isa ka doon na tumatakas kapag may lambat. Ano? Wala kang gana. Tayo mong pumasok sa lambat. Now, ang lambat, tingnan natin maigi. Ang lambat, talagang ginawa yan para panghuli ng isda. Sino ba naman ang sabagay ngayon, uso na ngayon eh. Sa mga restaurant, ano? Lambat nakalagay doon bilang bubong nila. Pero hindi na panghuli ng isda. Pang-display lang yan. Pero ang layunin talaga ng lambat ay hindi para pang-display, kundi ito ay panghuli ng isda. At ito ang tipo ng Ebanghelyo. Yung paghagis ng lambat, ito yung pangangaral ng Ebanghelyo upang tawagin ang mga tao sa biyaya ng Diyos. Natulad natin, takot tayo sa Ebanghelyo. Ayaw nating lumapit sa panawagan. Gaya pa din ang punong lambat, pag hinagis mo, maraming tumatakbo. Maraming ayaw. Dahil siyempre, siguro matalino na ayaw nila magpasakop. Pero kung ating titignan ngayon, yung lambat, ito yung pagpapasakop ng kaharian ng Diyos. Lambat ay walang pagtatangi. Diba? Pagka inihagis mo sa dagat ang lambat, walang pinipili ito. Maging maalimang ka man, mapasok ka doon. Maging tilapia ka man, o kung nasa isda, pati yung dik niya, no? Nahuhuli. Walang itinatangi ang lambat. Sa iglesia din, walang tinatangi. Lahat ng gustong pumasok ay talagang pinagbibigyan para pumasok. Ang lambat, sinasalo lahat noong mga mahuhuli. Sinasalo lahat yung mga isda. At walang itinatanggi. Wala itong itinatanggi, pero wala rin itinatanggi. Now, kapag nakita kayo ng isang iglesia na pumunta ka hindi kayo kinilala, tinanggi kayo, eh siguro ang layunin noong iglesia niyan ay hindi para magligtas ng mga taong makasalanan, kundi gumawa lang sila ng grupo para sa kanilang pangalan. Pero ang lambat, tingnan lang natin na ito ay inihanda para manghuli at ang lambat walang itinatangi. Ganyan din ang paanyaya ng Ebanghelyo. Ang gospel, yung pangangaral, ganun, para sa bawat nilikha. Mapapansin nyo ang John 3:16. Anong sabi ron? Gayun na lamang ang pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino man. Pag sinabing sino mang sumampalataya ay hindi mapapahamak bagkos magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung sinabi ng sino man, isabihin walang itinatangi. Sino man ang sumampalataya. Tulad ng ulan. Ang ulan ba ay may pagtatangi? Minsan, no? Kasi kanina, nandun na sa Las Piñas yung yung ulan. Pero actually, ibig sabihin, kung sino may binasa ng ulan, makriminal man, maaso man, mababoy man, mabata man, walang itinatangi. Ang araw din, pinasisikat ng Diyos ang araw sa lahat ng nilalang. Ganun po ang lambat. Okay? So, ganoon ang panawagan ng Diyos sa lahat ng tao. Hindi ito para lamang sa mga mababait. Lalo sa mga makasalanan. Ikalawa, pansinin natin ikalawa, verse 47. Ang sabi dyan, gayon din naman, ang kaharian ng langit ay tulad ng isang lambat na inihagi sa dagat. Now, tingnan natin yung dagat. Alam natin dagat, pero anong kaugnayan niyan dito sa talinhaga ng Panginoon? Now, ang dagat, ito'y kumakatawan sa lahat ng tao, sa lawak. Dahil sa dagat, nandyan ang lahat ng klase ng isda.
At talagang ang lambat ay ihagis dito sa buong sanlibutan. Hindi ito namimili din. Pero makikita natin, ang dagat ay mayroong mga pagbabago. Bakit? Dahil may mga alon. May mga malalaking alon. Makikita nyo, nagbabago. Well, ang alon din ay ang dagat din nakikitaan natin ng panganib. Andyan na lahat ng panganib. May pating dyan, may diknya dyan, may alimasag dyan, kagating ka sa lalaki mo. Marami dyan. Pero ang dagat, pinaghahandaan ng biyaya ng Diyos. Alam yung dagat niyan, kung walang biyaya ng Diyos, wala pong mabubuhay anuman. Kaya nga nabubuhay lahat ng klase ng isda dyan, dahil sa biyaya ng Diyos. Ganon din naman. Walang tao rito, gaano ka mang kasama, na hindi nabibiyahan ng Diyos. Common grace. Pero, ang buong sanlibutan din ay dinatnan din ng biyaya ng kaligtasan. Now, ito pong biyaya ng kaligtasan ay ang lambat patipunin ang mga isda. So nakita natin dagat. Yung buhay mo ngayon, kung wala ka pa sa lambat, nasa dagat ka. Nasa dagat ka pa. Hindi ka pa kabilang sa lambat. Ikatlo, ang sabi sa ating text, verse 47. Gayon din naman, ang kaharian ng langit ay tulad ng isang lambat na inihagis sa dagat. Tignan natin yung salitang inihagis. Now, kung titignan natin, parang inihagis lang yan eh. Pero may kaugnayan ito sa talinhaga ng Panginoon pagdating sa panawagan ng mga makasalanan upang sila maligtas. Well, inihagis, ito ay ang pangangaral. Pero hindi natin bigyan ng pansin yan, kundi tignan natin yung susunod. Ang sabi dyan, inihagis sa dagat at nakahuli ng iba't ibang uri ng isda. Nang ito ay mapuno, hinila nila ito sa pampang, umupo sila at inipon sa mga sisidlan ang mabubuti. Na lumaktaw tayo, maraming mga salita dyan na pwede natin pag-aralan ayon sa talinhaga, pero tignan natin yung pagtitipon. Tinipon. Verse 48 na yun. Now, pagdating sa lambat, kapag ito ay inilaglag na sa karagatan, ang layunin nito ay tipunin lahat ng mga mahuhuli. Naalam ko sa probinsya, kasama kami noon na humihila sa tabi ng dagat para tipunin lahat ng nahuli mula sa laot. No? Kinakalagkad yun para yung mga isda na hindi pumapasok, nakakalagkad pa rin. Pero lahat ng nakapasok na hindi na makawala at marami kaming nagtitipon. Now, ang intensyon dito ng pagtitipon, ito yung intensyon ng Diyos sa lahat ng mga napapangaralan. Tinitipon nito magkaisa, lambat ay nakalayon para sa mabuti at masama. Walang sinasanto rito. Sabihin mo, masama ako, kaya hindi ako bagay dyan. Mabuti naman ako, kaya hindi ko na kailangan yan. Hindi. Mabuti ka man, masama ka man, ang layunin ay tipunin ang lahat ng mga nasa lambat. Kapag ka ito po inihagis, ang lambat inihagis sa maling lugar, walang mahuhuli. Kung ihagis mo lang sa restaurant, no, wala kang mahuhuli. Hagas mo roon sa tabing dagat, sa tuyo. Now, remember na ang Panginoon, nakita niya yung mga lagad niya ng isda, no? Walang nahuli magdamag. Kasi, nagtapos sila ng isda na walang Panginoon sa maling lugar eh. Kaya sabi ng Panginoon, mga anak, ihagis mo sa kaliwa yung lambat. Ang sabi ng mga alagad, magdamag na kami ng isda. Kasi pa, tanghali na nakikita ng isda yung lambat. Sino ba namang may tamang kaisipang isda, nakita yung lambat papasok pa. Pero dahil sa salita ninyo, sabi ni Pedro sa Luke chapter 5, susundin namin. Kapag nung inihagis, makita nila yung mga isda, kanya-kanya takbuhan sa lambat. Yung mga isda ngayon na pare-pareho ang laki, pare-pareho ng tansi. No? So, makikita natin na kapag mali ang pagkakahagis ng lambat, mali rin ang hindi nasusunod yung layunin. Marami ngayon ang mga naghahagis ng lambat na mali ang kanilang layunin. Kaya hindi natin masiguro
na bawat iglesia nakiklaim na Christian co-control, masabi natin sila ay totoo. Pero, pagdating ng panahon, titipunin. Mayroong pagtitipon. Sa ngayon, sa ating panahon, ang inuhuli karamihan ng mga mangingisda o ng mga iglesia ngayon, hindi yung uri, hindi yung quality, pero ang hangarin nila is quantity. Paramihan. No? Paramihan. Pero alam natin ang lambat ay para sa lahat. Pero mayroong titipunin ang Diyos dyan. So, dapat natin tignan kung anong layunin talaga ng pangangaral ng Ebanghelyo at ano rin ang layunin ng Iglesia. Hindi lahat ng nasa Iglesia ay masabi natin tiyak na Kristiyano. Hindi natin matiyak. So, mayroong pagtitipon sa darating na panahon at paghihiwa-hiwalay yung isda na gusto o yung tamang isda. Maaaring malaki, maliit, tingalig, burod o kalunggong ka man, pero hindi yung mga nakakalason yung butete, di ba? Tinatapon talaga yung mga butete at yung mga mga isda na hindi pwedeng kainin. Pinipili yan. So, ganun din naman sa ating panahon. Kahit ngayon, ginagawa na natin yan unti-unti sa membership lang. Hindi tayo basta-basta tumatanggap ng miyembro na hindi natin sinusuri. Tama ba ang kanyang kaligtasan? Naunawaan niya bang kaligtasan? Na maunawaan lamang niyang kaligtasan kung naunawaan niya na siya isang makasalanan. Hanggat hindi niya inamin na siya isang makasalanan at siya patungo sa kapamakan at kailangan niyang maligtas kay Kristo, dahil si Kristo lamang ang tanging tagapagligtas, hindi siya tatama sa requirements na siya nga ay tinawag ng Panginoon. Ang gusto niya lamang makiisa sa iglesia. Then, yun yung pagtitipon. Pang-apat, ang paghila. Hinihila nila ito Verse 48. Nang ito ay mapuno, hinila nila ito sa pampang. Isang dati hinila, no? Kapag ka ang lambat ay napuno na, siyempre, hihilain na ito para anihin na. No? Hihilain na yung lambat. Biyaya ng Diyos, itong aral. Biyaya ng Diyos ay hindi laging nasa karagatan. Biyaya ng Diyos ay hindi palaging narito pa sa atin. May time at may panahon na babatakin ng Panginoon yung kanyang biyaya at wala nang matatagpuan ang sino mang tao para sila'y maligtas. Nasa takdang panahon yun at alam natin. May panahon at malapit na hihilain ng Diyos ang kanyang lambat dito sa sanlibutan. Ito yung katapusan ng panahon. Tingnan ang sabi sa verse 49. Gayon ang mangyayari sa katapusan ng sanlibutan. So nakita natin, ang talinhagang ito ay tumutukoy sa katapusan ng sanlibutan, hilain yung biyaya ng Diyos. So, ngayon, napakalakas po ng panawagan sa lahat ng tao. Lahat dapat magsumipag na pumasok sa lambat. Lumapit sa panawagan ng Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ay naglalantad ng ating totoong kalagayan na tayo'y makasalanan. At ang kasalanan ito, ang kabayaran ay ang impyerno. At ang kasalanan na ating ginagawa sa mga aktwal, ito'y pagdurusa natin sa kasalukuyan sa mundo ito. Wala pa man tayo sa impyerno, nagdurusa na tayo dito sa buhay na ito. Gaano pa kaya pagdating sa katapusan na hindi lamang nagdurusa ka rito dahil sa iyong mga gawang kasalanan, lalo ka pang magdurusa doon sa kantunan sa impyerno. Mas mabigat yan. Kaya sino ka man, ano ka man, tinatawagan ka ng Diyos ngayon. Nananawagan ng Diyos. Huwag hintayin biyaya ng Diyos ay mahila na. Mahuhuli na. Mahuhuli na. Then pang-5, tingnan natin sabi sa 48.
Nang ito ay mapuno, hinila nila ito sa pampang, umupo sila at tinipon sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit itinapon ang masasama. Na ito yung uri na yung pag sa ano pa sa palay, di ba? Yung ang tawag doon, yung tinatahipan mo para Oo. Ha? Lipa? Oh. Inaano mo yung ano para maiwan yung laman at yung mga ipa, kumbaga sa Tagalog yan pagbibistay. Di ba ang ginagamit nyo sa ano yan sa construction, di ba? Binibistay yung buhangin para mapili ninyo yung pinakapuro at may iwan yung mga bato-bato, di ba? Binibistay. Panahon yun, ito panglima, bibistayin ang lahat ng mga nahuli. Kaya huwag din tayo makatitya na kung tayo'y nasa kaharianan ng Diyos, tayo na nga ay para sa langit. Tsakin natin na ang Diyos din naninirahan sa atin. Sapagkat may panahon ng pagbibistay. Good and bad na mga isda, bibistayin. Alam nyo, dito po sa buhay natin, tingnan natin. Ikukumpara natin sa isda. Habang ang isda ay nasa dagat, malaya siya. Pwede niyang gawin ang lahat niyang gustong gawin. Pero kapag nasa lambat siya, hindi niya na magagawa. Yung gusto nyo doon. Medyo limitado na siya. Nandun na siya sa paghahari noong lambat na yun. May pagkakaiba na ang buhay ng isang taong nasa lambat kaysa sa taong wala sa lambat. Yun ang tignan mo sa iyong sarili ngayon. Anong klaseng buhay mo ngayon? Nandun ka pa rin sa labas? O mayroon ng biyaya ng Diyos na mayroong pagpipigil na sa iyo sa lahat ng ginagawa mo? Mayroon ka ng tao. Limitado na ang iyong buhay ngayon. Kung yun ang nakikita mo, ito nandiyan ka na sa lambat. Ito nandiyan ka na sa kaharianan ng Diyos. Pero may araw na tayo ay ibibistay. Tayo ay iisa-isahing hihihiwalay. Kaiba rin yung nandun na sa tabi ng dagat, hindi pa rin sila nakakya. Di ba? Dito ngayon, pagdating sa pagbibistay, ito yung masinsinan na pagkilatis kaysa isa. Kahit yung mga miyembro na sa iglesia. Dahil mismo sa iglesia, ang pastor, pwedeng madaya ng mga applicants na masabing sila'y Kristiyano. Pwedeng madaya dahil mahusay sumagot, may alam sa doktrina, at pwede siyang magkunwari sa harapan na talagang siya'y Kristiyano, pero sa labas, hindi ko makita. Pwede mandaya yun. Pero pagdating sa Panginoon, bibistayin. Mismo ang Panginoon. Susuguin niya ang mga anghel. Sabi sa 49, gayon ang mangyari sa katapusan ng sanlibutan, lalabas ang mga anghel at kanilang ihihiwalay ang masasama sa matutuwid. At sabi sa 50, itatapon sila sa pugon ng apoy. Doon ay magkakaroon ng pagtatangis at pagngangalit ng mga ngipin. Pagtangis po at pagngangalit ng ngipin, alam nyo, nangyari mo sa inyo, nagngalit ng ngipin yung gano'n? Ha? Describe natin. Alam nyo, pag mayroon kayong galit, pero wala kayong magawa, na siguro kung ang kilaban mo ay galit ka talaga kay Pacquiao, pero wala kay Pacquiao. Diba? Bugbog sa nabi ka, kaya nagagalit ka na lang. Diba? Nagngangalit ka na lang dahil hindi mo siya kaya. Pero sa galit mo, ay gano'n na mangyari sa impyerno, galit na galit ka, pero wala kang magawa. Nangalit ang ngipin. Bibis. Maraming tatangis doon. Maraming iyak. Ang sabi ng Panginoon sa Mateo 7, versikulo 21 hanggang 23, ganito ang sabi. Mateo 7, versikulo 21. Lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi, ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ito po yung nasa paghuhukom na mismo. Verse 22, sa araw na yon, marami
ang magsasabi sa akin, Panginoon! Panginoon! Hindi ba nagpo-propesya kami? Nag-prophecy kami? Ibig sabihin, nangangaral kami? Nag-share kami ng Bible study o Bible? Ang sabi dyan, kami sa iyong pangalan at nagpapalayas kami ng mga demonyo. Gumagawa daw sila ng mga kakayanan, ng anumang kakayanan yan. Sa iyong pangalan, at sa iyong pangalan ay gumagawa kami ng maraming ginawang makapangyarihan. Pero sabi ng Panginoon, sa verse 23, kung magagayon ay papayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo ka sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Hindi sinabi ng Panginoon, ay hindi totoo yung ginagawa mo. Nang ikaw ay nangangaral, ikaw ay nagtuturo. Hindi sinabi ng Panginoon yun. Dahil tama, ginagawa niya talaga. Pero, kasi wala pa lamang, hindi siya kilala dahil wala silang connection. Wala silang connection. So, marami ang magigising sa sarili. Maraming mga natwiran sa araw na yun. Pero, marami rin sila na itatanggi ng Panginoon. Pang-anim, yung paghihiwalay. Ang sabi niya sa ating binasa, verse 48, ganito din ang mangyari sa katapusan ng panahon. So nakita niyo yung talinaga ng pangingisda, lambat. Ginamit ng Panginoon yon para makita natin, dahil totoo talaga nangyari, alam natin, may karanasan tayo sa mga lambat at karagatan. Ganon din ang pagdating sa katapusan ng panahon. Ihiwalay ang mga masama sa mga mabubuti. Yung masama, alam ng Diyos yun kung ano yung masama sa tao. Pero sa atin, ang tanging makikita natin kung ang taong masama ay sa kanyang gawi at asa. Kung siya'y walang pakundangan sa mga banal na bagay, alam natin masama ang kanyang ginagawa. Pero hindi natin pwede siyang i-judge na hindi ka Kristyano, na wala kang kaligtasan, dahil tanging Diyos lang ang nakaka-judge niyan. Pero, para sa akin, yung ginagawa mo, hindi gawain ng Kristiyano. Kasi, wala ka pa rin pagmamahal sa mga banal na bagay. At ang tanging masasabi natin dito, kilala ng Panginoon ang kanyang sarili mga tao. Kilala niya kung sino. Ang mga masamang isda, maaaring magyabang. Maaari siya magyayabang. Nandun siya sa dagat, ayas siya. At wala silang pagkakaiba sa kanyang kapwa. Pero kapag sila umabot na sa sukdulan, hindi sila kailanman makatakas. Kahit sila ay nandyan sa lamba, maaari silang magmayabang, maaari nila ipakita pa ang kanilang maugalis, kalagatan, pero mayroong paghiliwalay, mayroong pagbibisitayan sa hiwalay. So ano po ang hantungan? Verse 49 to 50, muli natin basahin. Ang sabi diyan, gayon ang mangyayari sa katapusan ng sanlibutan, lalabas ang mga anghel at kanilang ihiwalay ang masasama sa matuwid at itatapon sila sa pupo ng apoy. Doon ay magkakaroon ng pagtanis at pagnanawin ng mga ngipin. Ang mga mabuti, ilalagay sa sisidlan. Mayroon talaga silang sisidlan na ibigay ng Panginoon, inihanda. Mababasa natin ang Matthew chapter 25, ang sabi ng Panginoon doon sa mga tupa, hali kayo, mga minahal ng aking Ama, at pumasok kayo sa sanlibutan o sa digdig na inihanda ng Ama para sa inyo. Mayroong inihandang sisidlan ang Ama sa kanyang mga tao. Ang sisidlan ito ay talagang inihanda para sa mga matuwid. Ang masama naman, nakita natin, sila ay itatapon, hindi titipunin, kundi itatapon sa apoy. Isipin nyo na lang yun. Kung saan tatapon. Kung kayo ay nakapanghuli ng isda, no? Tapos ihiwalay ng mga si Magdat, sabi mo, yung isda. Parang may hinayang mo sa mga isda na agaganda, pero tinatapon. Bakit? Ay, patay ka dyan pag hinayang mo yan. Hindi ko sa isda eh. May makita mo isda, kawawa talaga.
Nandun siya. Unti-unti siya namamatay doon sa tuyo. Gano'n pa kaya kung tao, kung nasa apoy, prito, no? Sarap nun yung prito. Kung saya pa, talagang uros-uros. Sila yung tatapon. Anong solusyon? Kailangan isang tao may panganak na muli. Sapagat hanggat hindi sa may panganak na muli, hindi papasok ang espiritu ng anak ng Diyos. Hindi siya magiging templo upang siya'y makakita noong templo ng Diyos o karya nandun sa lupa at hindi siya makapasok sa karya ng lupa. Kaya sa ating leksyon ngayon, kung ikaw isang Kristiyano na, paano matya na ikaw ay nasa lambat na? Paano matya kung ikaw ay nasa lambat na? Well, ikaw lang talaga makapagpapatuloy sa iyong sarili. Ikaw lang talaga. At nakikita yan sa kapwa sa iyong magandang pagtuturo. Ang katiyakan dyan, na ikaw ay nasa lambat, ikaw ay nasa biyaya ng Diyos. At ang biyaya ng Diyos ay mananatili sa iyo hanggang wakas. Walang ibang paraan upang mahuli ang isda kundi ang makapasok siya sa lambat. At ang pagpasok sa lambat, ito'y gawa ng Diyos. Ito'y simula sa langit, pananawagan niya. At naghayag siya ng kanyang biyayang pangangaral at naghayag siya ng iglesia upang ikaw ay pangalagaan hanggang sa pagdating ng Panginoon. So wala rin ibang paraan ng tao ay makapasok sa karya ng Diyos maliban na siya ay panganak ng Diyos. Hindi ko ba yung panganak na muli? Yun ang katiyakan na ikaw ay nasa lapat. Pero kung hindi pa, ay lumapit ka sa Diyos at manalangin, hingin ng kanyang awa na ikaw ay patawarin, sampalatayan ang mga salita, sampalatayan mo si Kristo na siya lang ang tanging tagapagligtas at makapagligtas. At may pangako, ikaw ay hindi bibiguin ng Panginoon. John 6:37, sino ang lumalapit kay Jesus, hindi na kailanman itatakwin. Tayo na lang. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita.